Ito ha, ano to? Good news ito, ka-coffee. Kahit papaano nagiging committed ang ating administrasyon na kilalanin ang mga hiling ng mga dating rebelde. Isa kasi ang kanilang hiling, mabigyan sila ng pagkakataon na magsilbi sa bayan. At ito ha, good news ito, ka-coffee. No? Yung iba, kung titingnan ninyo, bad news ito. Pero para po sa akin, good news po ito. Mahigit or aabot po sa 300 po na dating miyembro ng MILF at ng MNLF ay nanumpa na po bilang mga PNP personnel. Yung iba police, yung iba ay nasa administrative. Diba? Ano ito isa ito sa ultimate request ng mga dating miyembro ng rebelding grupo. Diba? Total, nakikipaglaban din naman sila. Total, they have the skills para gampanan ang ganitong klaseng tungkulin. Why not absorb them? Diba? Pero syempre, dumaan pa rin po yan sa trainings. Kasi yung ideology, syempre, kailangan mo rin palitan yan o kahit pa paano i-adjust, i-amyandahan itong ideology, syempre, nasa gobyerno ka na, ibang side na yan, iba na yung sinusunod ng gobyerno. Syempre, nagtatanong, baka kung anong gawin, definitely, dumaan po sa training yan, hindi ka basta-basta ka-copy, magiging miyembro ng PNP nang hindi ka dumaan sa proseso. A total of 294 members ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng Moro National Liberation Front o MNLF have taken their oaths as members of the Philippine National Police. Uy, maagang pamasko ito sa kanila, ka-coffee, no? Particular dyan sa BARM, no? Kasi marami ang marami ang mga pribilehiyo sa mga dating rebelde, particular dyan sa BARM, no? Kasi binibigyan din sila ng upuan sa leadership, di ba? Sa parliament, binibigyan sila ng pagkakataon na maging bahagi rin dito, di ba? At least kahit pa paano, no? Kung dati nakikibaka, ngayon kasangga muna sa paggawa ng mga polisiya, kasangga muna sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Importante ito. Kasi hindi tayo mag-uusad kung habang buhay tayo pakikibaka, di ba? Yes, merong ipinaglalaban, pero hanggang saan, di ba? Hindi naman forever pakikibaka. According to a statement from the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, ito pong UPAPRO, the oath-taking ceremony was held Thursday at the Police Regional Office dyan po sa Bangsamoro, Autonomous Region of Pro-Bar Headquarters dyan sa SK Pendatun, parang sa Maguindanao. Nakarating na tayo dyan, Kamofi, na interview nga natin si uh, Prime Minister, no? Si Chief Minister Ibrahim. Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., concurrently the chair of the National Police Commission on APOCOM, highlighted the fair recruitment process for the PNP, even the MILF and MNLF candidates. Kasi may mga nakausap din natin may mga nakausap din tayo ng mga miyembro ng rebelding grupo. Isa ito kasi, promise kasi ito sa kanila no? Na i-absorb sila bilang yung iba sundalo, yung iba bilang kinatawan ng PNP. Kung hindi natutupad yan, syempre mas lalong ano ito, parang hindi mo tinutupad yung commitment mo, hindi mo tinutupad yung promise mo, di ba? So isa yan sa mga ito ay pag-fulfill sa promises at kahit pa paano magdudulot yan ng long-term effect sa ating bansa, no? Para ma-address itong problema natin sa usaping pangkapayapaan. So magandang balita po yan para sa ating mga kababayan na miyembro ng dating rebelding grupo at nagbalik loob na. No? Qualifying exam. So ano yung mga pinagdaanan dito? In compliance with the Bangsamoro Organic Law, the NAPOLCOM issued resolution number 81 prescribing NAPOLCOM special qualifying eligibility as appropriate eligibility for temporary appointment to the rank of patrolman o patrolwoman in the PNP for members of the MILF and MNLF. So yung proseso na kanilang pinagdadaanan, definitely hindi ito katulad ng regular process no na gusto maging police kasi yan yung rank 1 yan yung first rank natin patrolman at patrolwoman no. Iba po yung proseso na pinagdaanan nitong mga dating miyembro ng rebelding grupo. A total of 11,062 individuals registered for the NSQE which was held on May 29. Of the 7,145 passers, 2,183 were MNLF, while 4,900 were MILF members. Although 400 slots were allocated for pro-bar police personnel, only 102 made it to the final stages of NAPOLCOM screening process. Pero mo mahaba rin yung proseso. 102 na lang yung natira out of 11,000. Ibig sabihin, filtered na ito. Suring-suri, unahas na nasala na ito ng maigi. Itong mga nag-qualify na ito. They comprise the first batch of the PNP patrolmen and patrolwomen who were sworn in on August 10. The PNP and NAPOLCOM
reopen the recruitment to fill the quota of 400 slots and to give weight for qualified MILF and MNLF members who wish to become police personnel. O hindi pala nabit yung unang quota. 400 yung quota and then 100 lang yung nag-qualify. So kailangan ulit buksan yan para mapunan itong quota. Of the 294 MILF and MNLF members who were recently sworn in, 39 are women. Uy, magandang bagay ito ha. Kasi pagbibigay ng ng karapatan din sa mga kababaihan na maglingkod. At maganda ito kasi bahagi sila ng PNP, mga kababaihan na pulis, di ba? Malaking image ang gustong i-portray nito. Malaking bagay ito para sa ating mga ka-coffee na nabibigyan sila ng karapatan. Kasi yan yung kanilang hiling. Yun talaga ang hiling sa kanilang sa gobyerno. At ipinangako din kasi sa kanila yan. At good thing na isa-isa na nabibigyan ng liwanag o nabibigyan ng pagtupad itong mga promises sa kanila. At ang long-term effect nito ay matigil na itong insurgency pati yung mga pakikibaka ng ilang mga grupo. Kasi itong ginawa na ito ng administrasyon, mensahe ito na seryoso ang government na i-end itong local conflict, itong insurgency issues, 'di ba? Paano gagawin 'yan? Sabi nga ni may na-interview tayo diyan ni PKP, basta dati din ang meron siyang nakalimutan ko yung pangalan pero medyo din siya, nasa red group din siya, no? Sinasabi niya sa peace agreements, sa pakikipag-usap sa rebelde grupo, ang importanteng ma-establish mo diyan trust, tiwala, 'di ba? Kailangan mong magtiwala sa gobyerno and vice versa ang gobyerno, kailangan magtiwala doon sa rebelde grupo. Kasi kung walang trust, walang tiwala, hindi magpo-proceed kung ano man pong peace agreement ang lalagdaan ng dalawang grupo. Definitely hindi yan magpo-proceed. So kailangan magtiwala. At itong ginawa na ito ng administrasyon na gawing pulis itong mga dating miyembro ng rebelde grupo, pagpapakita yan ng commitment ng gobyerno. In that case, magtitiwala itong mga miyembro dating mga miyembro ng red groups o ng makakaliwang grupo na magbalik loob sila sa gobyerno, 'di ba? Kasi mapagkakatiwalaan. Oy, ayos to ha. Congratulations ha. So good news 'yan. Bakit hindi niyo nabibigyan ng highlight 'yan? 'Di ba? Elson Humol, focus lang PBBM, huwag papadistract sa politics ng Pilipinas. Alam naman namin po na matatagalan ang plano mo para sa mga Pilipino. Exactly. Kailangan ng focus. Kung medyo may mga issues, hayaan na yung mga underlings na tumugon doon sa mga issues na yan. Herona Ramos, Genie, magandang hapon po sa inyo. Respect Constitution para di maligaw. Pag pumasok ang ICC na walang permit, kasuhan ng usurpation of authority at arestuhin. Garcia, Ruben, definitely wala silang karapatan na mag-imbestiga as of the moment. Diba? And definitely, hindi sila umaamin na miyembro sila ng ICC. Kung sino man po yan. Di ba? Siyempre, magpapanggap yan ng turista. Thank you, Ka-Coffee, watching here in Mandaluyong City kay Rolando Tamaning. Happy viewing po sa inyo, sir. Yan, shoutout ng ganito, sir. Thank you po sa inyo. Roger Kagitla, Harry Roque, hindi naman daw dapat paniwalaan, sabi ng mga dilawan, wala man daw kredibilidad dyan. Noon sabi niya, wag iboto si Digong dahil mamamatay tao, pero ngayon, himod tumbong kay Digong, sabi ni Roger Kagitla. Itong si Harry Roque, no? Sa mga niya, ibinulgar niya. Scout Ranger, happy viewing po sa inyo. Kakadismaya, agama politika ng mga dilawan DDS. Actually, parang nung nagbabasa ka tayo ng mga comments, parang hindi mo nakalaban ang dilawan ngayon, mga DDS na to. Yun na raw yung kalaban ngayon. No? Kasi weak na itong liberal, mahina na Ka-Coffee, no? Wala nang matibay na panglaban sa administrasyon, kaya ito daw mga DDS no, ang kalaban. Pero sana magkaayos, Ka-Coffee, no? RN2 cents, happy viewing po sa inyo. Thank you, sir, ha, sa pagtutok sa atin. Kay Freddy Eric Abinado, sige nga, ipagtanggol mo. Anong ipinagtanggol natin dyan? Nasaan po si Remulla ngayon? Totoo po ba yung chismis na may sakit siya? Kaya matagal na di lumalabas, Tyler Florence. Actually, hindi siya chismis. No? Umami naman siya na kailangan niya magpagaling. Physically, no, may problema. Noong kayo ay nakaupo, di kayo pinapakialaman ng admin PBBM. So ngayong ganda ng ginagawa ng Pangulo, daming nasasabi, idadamay pa pati mga gabinete at speaker. Aga na mumulitika mga politika maka China, kawawa mamamayan, sabi ni Scout Ranger. Yun lang, Ka-Coffee. Medyo, medyo nakalulungkot din, di ba? Kasi usaping ng respeto ito respect the incumbents, di ba? Kasi hindi nakaupo ngayon.
Tol, totoo. Ano to? Tol, totoo ba na ba papasok ICC? Nandito na raw po. Sabi niya, okay, kung totoo man yan. Focus si PBBM, sabi niya dati, when dogs bark you, never stop, you will not reach your destination. Ang tama, ang ganda nito ha, sa statement na ito. Kapag kinahulan ka raw ng aso, wag kang huminto, tuloy-tuloy ka. Dahil kapag huminto ka, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Sabi ni RN Tucent. Ang ganda niya na. Ngayon ko lang narinig yung kasabihan na yan ha. Bakit nagdadalawang isip na rin ba kayo kay Rocky ngayon? Dati bilib na bilib kayo dyan kay Rockway, sabi ni Freddy Eric Caminado. Actually, ang ito ay ano ito eh. Ano ba ito? Ang sagot kasi diyan, bakit daw nag-iiba ka ng mindset? Bakit nag-iiba ka ng perception sa isang individual? In this case, halimbawa, si Harry Roque, isang politiko. Nag-iiba-iba ang circumstances sa coffee, no? Posible, 2018, ito siya, kaya gusto mo siya. 2019, ito siya, medyo slightly, nagbago ka ng perception. Tandaan natin, yung circumstances before at circumstances ngayon, yung mga kaganapan, mga tagpo, pangyayari, nag-iiba yan. Just why nagkakaroon ng change of perception. Dilawan DDS ngayon ng gugulo, dapat sino ang nakaupo, suportahan nyo. Kaya di umuunlad ang Pilipinas. Dos Biminda Ibanez, ha ha ha, BBM at Tambaloslos. Yan, nagalit na galit ha. Si Ma'am Luz Biminda Ibanez. Ma'am, kape ka muna ma'am para medyo relax, no? Amelia Alcala, happy viewing po sa inyo. Kay Bernie Bagatcholon, happy viewing din po kay Turing Dumlao. Kay Trep Leg Sortep, kay Renato Idlisan, shoutout po sa inyo. Maligayang panunod po sa nakatutok sa atin sa Facebook, YouTube at nakikinig po sa atin. Maraming salamat po sa inyong patuloy